Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, nako, mainit, masaya. Itong ating pag-uusapan mga kaibigan. Leader ng terorista na itong si Arnie Tevez. Nako po, nagmamakaawa. Nagpasaklolo. Humihingi ng tulong dito kay Idol Rapi Tulfo. Napakadami ng ipapatulpo niya. Ha? Alaka, kasama ka sa ipapatulpo. Yan ang ating tatalakayin mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nagpapaalala, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Eto na mga kaibigan, samahan nyo po akong panoorin. Mananawagan ako kay Sir Rapi Tulfo. Senator Rapi, sinusubukan ko pa tumulong sa iyong show dahil ang dami kong kailangan ipatulfo eh. Ito, isa-shoutout ko talaga ito, matalik ko ito. Ito ang totoo kong matalik na kaibigan. Shout out kay Mayor Albi Benitez of Bacolod City. Matalik ko talaga itong kaibigan. Kahit sabihin nyo pang ewan ko kung totoo yung chika na tinanong kayo ni Ma'am Shi kung malapit tayo o hindi, sinabi nyo hindi, ewan ko lang, pero nakita ko yung interview nyo, parang sinabi nyo magkasama tayo sa Congress 2013 to 2016. Mali po yun, boss. 2016 ako naging congressman eh. Naging congressman ako 2016 lang. Kaya noong 2017, nag-aral tayo sa Harvard, di ba? Kaya, para lang, hindi ako yung nagmumukhang sinungaling. Naglabas ako ng video, pasensya na boss, kailangan ko lang rin protektahan sarili ko na ipakita yung buong katotohanan. Sabi nga kasi 2013 to 16 na kasama, hindi. Pakicheck yung records, 2016 na ako naging congressman. At kahit pagkatapos ng 2016, nagsama nandun pa ako ng kampanya nyo ng 2022, di ba? So, yung sabi nyo rin, wala tayong kasulatan, yung yan. Sa magkakaibigan, sabi nyo, sasabunan nga yung pustahan, kahit ng milyon pa, wala namang kasulatan yung no honor, di ba? So, kaya nananawagan ako sa inyo, boss. Sana naman, mabalik na yung 20 ko, ha? Makawa naman kayo sa By the way, sige, yun na lang. So, again, kumusta ka mo da, mga taga-Bacolod, no? Ex-Mayor Billionaire Lia, shout out to you also. Present Mayor Albi Benitez, boss. Masakit, boss. Nakaspile ako, pero masakit na parang ginawa ni Pedro kay Jesus. Tinanong siya kung kilala. Sinabi, masakit. Alam mo kung paano itaas. Kanina nga, in-expect ko na, nag-expect rin ako na makareceive ng text na happy birthday galing sa'yo. Di ba? Siguro nasaktan kayo sa ginawa ko. Pero alam niyo yung katotohanan at yung katotohanan. Alam niyo yung katotohanan ng Bright Light. Alam niyo yung katotohanan na partnership natin sa bingo. Diba? Alam mo namang hindi sa lahat ng bagay may dokumento. Diba? Daming politiko dyan. Ayaw ka na ayaw ka na tawag dyan. Makimig-kimig pa. Diba? Dami
marami sa atin mga politiko, di ba? Dahil sa mga politiko hindi naglalagay ng pangalan sa mga pag-aali nila. Nagulat natin. Alam natin lahat. Di ba? By the way, I'd like to take this opportunity. Mananawagan ako kay Sir Raffy Tulfo. Senator Raffy, sinusubukan ko pa tumulong sa iyong show dahil ang dami kong kailangan ipatulfo eh. Nahihirapan ako sa hustisya ng Pilipinas kaya tingin ko mas makakuha ako ng hustisya dyan sa sa Raffy Tulfo in action. So sa Raffy, sana pag tumulong ako dyan sa opisina nyo, mabigyan naman ako ng chance na mapatulfo itong gusto ko ipatulfo ng mga tao. Okay, alright. Yan naman po mga kaibigan. At napanood nyo. Yan nung ika nga po, katawa-tawa. Masaya. Itong ating pagtatalakay. Talagang lumapit. Halos hindi na niya masabi na ako po ay nagmamakaawa. Raffy Tulfo, Talagang ito ay ilang beses na ho, mga kaibigan, na ika nga po nagtatangka na lumapit dito po kay Idol Raffy Tulfo. Yan po ang ating tatalakayin mga kaibigan. Kumusta? Kumusta po kayo? Talagang mainit ito. Mainit at katawa-tawa itong ating pagtatalakay. Nako po, usapang Raffy Tulfo. Wala na to eh. Talagang habang tumatagal, gumugulang ang panahon, ay natutuklasan po natin dito ang talagang tunay na kanyang pagkatao nitong leader ng terorista di umano na itong si Mr. Clive. Pangitan naman po. Diyan po sa ikangay rolling ng video ay unang-una siya po ay naniningil. Talagang magkano sinisingil mo? 20 pesos? At yan po ang ating unang tatalakayin, ang paniningil. At dito ay pangalawa nating bibigyan ng diin itong panawagan niya dito kay Idol Raffy Tulfo na marami niyang ipapatulpo. Kung mapapansin niyo po diyan sa una ng video ay may nabanggit po siya. I'm very sorry. May nabanggit siya na pangalan na Albi Benitez. Benitez ba? I'm very sorry kung nagkamali ako. I-correct niyo po ako. Dati niyang kaibigan na sinisingil daw po niya sa utang. Kita mo? Hanggang ganyan ho ang tao na ika nga po gipit. Hindi po gipit sa to eh. Gipit ika nga po dahil madami na ang kanyang ika nga po mga nagawang kasalanan di umano. Ay wala na po siya halos malapitan. Unang-una na-press na ang kanyang ari-arian at na-press na ang kanyang bank account. Kung may natitira po ditong pera pa, siguro ay marami pa rin. Pero alam niyo ho, kahit kaano kadami ng pera mo, kapag ang iyong mismong pinagkukunan ng pera ay nasarado na, yung poset na pinagkukunan mo ay nasarado na. Lalo sa sitwasyon pong iyan na nagtatago at magastos po ang pagtatago, lalong-lalo na po diyan sa ibang country. Yan po ay isang panandaliang aliw lamang. Alam ko ito ay may natitirang pera na ika nga po ginawa ng paraan para ika nga po paghahanda sa pag-declare dito sa pagiging terorista. Mayroon po yan. Ba't ang gusto kong ipunto? Hanggang dyan lang po yan. Mauubos at maubos po yan. Maaring mamayagpag ka ngayon, bukas. Ba't tandaan po natin pagdating ng isang araw, ubos na ang pera na yan. Walang maikutan. Kung mapapansin nyo po sa harap ng kamera, ay try po lang yabang, mga kaibigan. Talagang nang iinsulto pa dito sa ating pamahalaan. Ganyan ba?
Ganyan ba ang ika nga po'y tunay ng pagkatao nito? Lahat ay gagawin laban sa pamahalaan, laban kung sino man na kanyang tinitira. Bagkos ang mga pinag-uusapan ay hindi po angkop, hindi po tumbukin ang kanyang kaso para pag-usapan. Subalit lalong-lalo na po dito, panibagong paniningil na naman ang makikita nyo po diyan sa binitawan niyang pananalita tungkol po sa kanyang mga kaibigan. Sinisingil ganyan Hindi mo kasi aminin. Tama, may pera ka. Pero yung pera mo ay hindi magkakasya sa ika nga po'y hanggang tago ka ng tago. Kaya gumagamit ka ngayon ng ibang taktika na naman. Alam ko, sinasabi mo na may utang. Sabi ng isa, wala kang utang. Ano ba ang totoo? Siyempre maniniwala po ako dito sa iyong sinisingil. Dahil alam ko isang taktika mo na naman yan na ika nga po kunwari, makahingi ka ng simpatiya sa taong bayan. Kasi yung iba na ika nga po naniningil ay pinapanigan ng tao yan. Sapagkat may utang ka, dapat magbayad. Talagang mayroon pong kinakawaan na naniningil. Sapagkat pira mo na pinaghirapan yon, mga kaibigan, kaya mo sinisingil. But ang gusto ko pong ipunto dito, ikaw lang ang tangi na naniningil, na kinakamuhian ng taong bayan. Ikaw walang tangi na naniningil, na pinaparatangan ng taong bayan na ikaw pawang kasinungalingan ang iyong sinasabi. Wala akong ikangay pakialam sa mga utang mo na yan. But, very wrong na ika nga po, hindi po napapanahon para gawin mo iyan. Ika nga pa, gumagawa ka ng pag-uusapan na para maliko ang isyo. Tumbukin mo ang isyo! Ang dami mong dapat sagutin dito Harapin mo ang iyong mga isyo. Kung matapang ka, umuwi ka. Magpakita ka. Upang ika nga po sagutin mo ang mga isyo. Pero yung ginagawa mo sa social media, katulad yan, lahat na lang ginawa mo. Wala, lalo kang madidiin. Ba't mga kaibigan, pinadaanan ko lang po yan, mga utang na yan, na nasabihan niya po diyan sa social media. But ang pinaka-highlight po natin dito ay itong panawagan niya, nagmamakaawa, na ika nga po ilang bisis na rin ito na tumawag at nananawagan dito po kay Senador Idol Rapi Tulfo. Alam ko po mga kaibigan na ito ay isang basura ng mga lumalabas at pinapahayag niya sa social media. Alam po natin ito ay isang katawa-tawa na hindi mangyayari mga kaibigan. Ang buong akala niyo po, sapagkat pinalalabas niya, siya ay biktima ng pang-aapi ng pamahalaan. Biktima siya ng ika nga po na pagbintangan at ginigipit. Ayon po sa kanyang ika nga sinasabi sa social media na binibitawan na pananalita. Siya po ay biktima ng ika nga po karahasan ng pamahalaan. That's why siya po ay ilang bisis na nananawagan. Diyan po kay Idol Rapi Tulfo dahil gusto niyang ipahatid, gusto niyang isumbong ang maraming tao na nangaapi po sa kanya. Gusto niyang isumbong kay Rapi Tulfo at ipatawag ang mga taong nangaharas sa kanya. Gusto niyang ipatawag at isumbong kay Rapi Tulfo ang mga tao na ikangapoy nanggigipit sa kanya, nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Diyos mio, mabagin. Diyos ko po, Rode, malabirhen. Talagang desperado na, di ba? Alam po natin, nakatawa-tawa ito. Na ika nga po yung basura. Alam nyo, wala na ito Wala na akong maikutan. Saan pa ito iikot? Hindi ko muna ipapaliwanag
kung ano ang mangyayari na dito, sapagkat sa mga nakaraang kong vlog ay napaipaliwanag ko na po. Dito muna tayo mag-focus dito kay Idol Rapi Tulfo. Talagang maliwanag po na nananaginip po ng gising, nakatulala sa hangin. Biktima siya ng pangapi, humanda kayo. Yung mga nangapi dito ay isusumbong kay Rapi Tulfo. Humanda ako, humanda kayo, humanda ang DOJ, humanda ang ikangapoy, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil isusumbong kayo, isusumbong tayo kay Idol Rapi Tulfo. Yan ang gusto nyong palabasin niya. Biktima siya ng pangapi. At inaapi nyo naman to. At inaapi nyo. Pag ito'y umiyak, dahil inaapi, ang taong inaapi, lalo na yung bata, kapag inaapi, ay umiiyak. Pag ito ay umiyak, naku po, baka hindi nyo ito kayang patigilin. Kaya't ako'y nakikiusap, huwag po nating apihin. Diyos mio, mabagin, Diyos ko po rode, nananaginip ng gising. Saan kaya kumukuha ito ng bata yan? Saan kaya humuhugot? Na ika nga po'y ang lakas ng loob, na ika nga po'y sabihing nananawagan pa siya kay Idol Rapi Tulfo, humihingi ng tulong upang ang mga tao na marami ay ipatulpo niya. Maliwanag ko, sinasabi sa video na yan, na marami niyang ipapatulpo. Nako, baka buong ano na to. Ika nga pipira kay Tapasio at sa kanyang mga kamag-anak at asawa. Baka yung mga andaming ano dito walang simpatiya sa kanya. Kasi sinasabi niya na napakaraming tao ang ipapatulpo niya. Ay baka doon sa studio ay pag pinatawag ang mga ipapatulpo niya ay hindi magkasya. Alam niyo mga kaibigan, ito ay wala nang maikutan. Lumalabas sa social media yung amo ng mukhang nagpapaawa na wala namang maawa bagkos kinasusuklaman. Lumalabas at dumaharap sa kamera katulad niyan, waring maamon tupa. Pero ang ika nga po ay nasa puso at isipan nito ay maitim po ang budhi. Wala po ibang hangarin ito na malinis sa ating bansang Pilipinas, mga kaibigan. Itong tao na ito na isang terorista na si Mr. Clean. Ika nga po titigan po natin ang kangay larawan na ito, ang video na ito. Mababasa po natin dito, waring maamunto pa na lumalapit sa atin. Yan lang po ang strategy niya yan. Taktika niya yan, mga kaibigan. Isang taktika na lagi niyang ginagawa, nagpapaawa. Kunwari mabait hero. But kabaliktaran ho, ang nasa puso at isipan niyan, ika nga po'y paglapas tangan sa ating gobyerno, pang-api sa kapwa, pagyurak sa ating justice system. Bakit ko nasabi yan? According ho sa matitibay na ebidensya na nakalap. Kaya po nasasabi natin ang mga salitang binabato ko po dito sa leader ng terorista na si Mr. Clean. Huwag niyo apihin! Bakit niyo inaapi? Kawawa naman yung tao, Sorry, hindi po kawawa. Nasabi ko lang yun. Nagpapaawa ba't hindi mukhang kawawa? Wala daw siyang hustisya na ika nga po'y makakamit sa kangay sa ating pamahalaan. Talagang wala kang makakamit na ika nga po'y hustisya, na ika nga hinahangad mo. Ano ang sinasabi mo na hinahangad na wala kang makakamit na hustisya? Alam ko ang nasa isip mo na ika nga po'y hustisya ang sinisigaw mo. Alam ko kung anong hustisya ang sinasagaw mo. Ang mapawalan sala ka, ang hindi ka makasuhan, datapwat wala ka talagang hustisya na ika nga'y makakamit diyan, napawalan sala ka dahil kabaliktaran ang mangyayari sa iyo. Hustisya na ika nga po'y makulong ka ang mangyayari. Ba't siyang sinisigaw mo na hustisya ang kailangan mo?
Kaya lumalapit ka kay Idol Rapi Tulfo dahil gusto mong makalusot sa kaso. Gusto mong hindi ka makasuhan dahil malapit na ho lumabas ay ika nga po'y probable cause. Wala ka na lusot dito. Napakaliwanag ang sinisigaw mong hustisya. Ikaw lang ang nasa isip mo lang yan na ika nga po'y mapapawalan sala ka. Yan ang hinihingi mong hustisya. Ba't nagkakamali ka? Sa isip mo lang yan. Bata ng aming, ika nga po yung mga ebidensya sa tulong ng matitibay na ebidensya. Ay, ika nga, pag-aristo ang bagsak mo, kulungan ng bagsak mo pagdating ng tamang panahon, mga kaibigan. Alam niyo ho, ito ay isang pagyurak sa ating justice system, pambabastos sa ating pamahalaan. Pambabastos sa taong bayan ang ginagawa nito. Lahat ay ginawa na. Bakit ko nasabing pambabastos? Lahat na lang po ay ginamit. Taong bayan, mahihirap ay ginamit. Nawala po kaming kalamalam na taong bayan sa mga sinasabi niya. Ang pamahalaan ay ganun na lamang kung yurakan. Mga kaibigan, ang justice system na lang natin ay ganun na lamang kung paano apak-apakan. Ganyan ba ang tao na dapat ika nga po'y mamuhay sa mundo nating ginagalawan ng normal? Ganyan ba ang isang tao na dapat mamuhay sa ating mundong ginagalawan na ika nga po'y kung magasta ay daig pa ay ika nga po'y kabayo na ika nga po'y sumisipa at kung sino-sino na lang ang sinisipa, mga kaibigan. Lalo pa ho ito kapag walang kaso, mga kaibigan, na hinaharap. Mas mayabang pa po ito sa lahat ng pinakamayabang sa buong mundo kung mag-aasta sa social media. Ngayon ho, may kaso siyang kinakaharap. Kita mo kahit may kaso, sobrang yabang. Alam niyo ho, iba ang kayabangan nito eh. Ang kayabangan nito ay pambabastos sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, lalo na po ito pag nasa kapangyarihan na walang kinakaharap ng anumang kaso. Baka kulang lang sabihin ito na luhudan mo ako at sambahin, mga kaibigan. That's why nangyari na po diyan sa Negros na pinatupad niya ay ika nga po gusto niya luhudan siya at sambahin ng mga nasasakupan niya. At pag hindi siya sinamba, mga kaibigan, at pag hindi siya niluhudan, ay pagkakaitan ng buhay ang sinuman na sumuway. Hindi ko po masasabihan kung walang mga ebidensya, mga kaibigan. Ang dami po, mahigit 100 tao ang nagbigay po ng affidavit. Ngayon po ang dahilan din na siya po ay nadeklara na bilang isang terorista, mga kaibigan. Okay, alright, yan po. At hindi po natin nabigyan na naman na ibang pagtatalakay yung iba. At bigyan po natin ito ng part 2, mga kaibigan. At maraming salamat po sa inyo. Medyo hindi pa. Yan ang ikangay kabuuan nito. Bigyan po na ito ng part 2. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat diyan po sa comment section. Ay sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Sa comment section po, huwag pong kalimutan magbigay ng inyong public opinion. Pagpalain po tayo lahat, tawag po tayong susuko, at ingat po tayo lahat. Shoutout po, Mika Love shoutout. Bye-bye!